Tita Amara, gagawa natin ang masama si Catherine. Ilalayo lang naman natin siya sa mansyon, ha? Huwag mong sabihin natatakot ka. Natatakot ka? Tita Amara, si Catherine. Siya si Maylene eh. Siya yung pinsan ko. Siya yung kaisa-isang taong nagparamdam sa akin na may kapatid ako. Pangklase talaga yung mag-inang yan. O anak, sa birthday ko, maaga tayo magsisimba, ha? Kapulit nila Manang Rosa. Sabi ba naman gusto raw maganda? Kahit daw simple lang. Oh, ano namang masama doon, Nay? Diba, matagal na tayo hindi naghahanda pag birthday niyo eh. Gusto ko nga sana lumabas tayo. Isa pa, lagi na kayo natrabaho dito. Teka lang, ikaw ha? Kanina mo pahawak yung cellphone na yan? Kanino ba yan? Baka masira natin yan, magalit yung may-ari, pabayaran pa sa atin yan, ha? Nay, bigay mo sa akin to ni Sir Ferdinand. Pasasalamat na daw sa akin sa mga ginawa ko sa kanya. Ganda, di ba, Nay? Mukhang mamahalin eh. Iba parang sobra na yata yan, anak. Baka nakakahiya na kay Sir Ferdinand. Isuli mo na lang kaya. Nay, siya naman yung nagpumilit na tanggapin ko tong cellphone na to eh. Tsaka isa pa, iingatan ko talaga to. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong kamahal na gamit. Sige, huli na yan, ha? Hindi na mauulit. Opo, Nay, promise. Last na to. Pwede tayong magsilbi kay Sir Ferdinand ng walang kapalit, anak. Baka sabihin na naman ng iba dyan, eh, inaabuso natin yung kabaitan ni Sir. Opo, Nay. Tulungan na kita dyan. Grabe ka naman, pinuno mo pa ng text yung inbox ko. Ano bang problema mo? Pina-DNA test kasi namin si Catherine tsaka si Daddy eh. Si Catherine nga yung nawawala niyang anak. Siya si Maylene. So kaya pala napapraning ka? Kasi may posibilidad na matapos na yung mga maliligayang araw mo dito sa mansyon. Nung hindi pa lumalabas yung resulta ng DNA test, inis pa rin yung nangingibabaw sa akin eh. Pero nung nalaman ko na si Catherine si Maylene, hindi ko maiwasan na hindi isipin na siya pa rin yung pinsan ko, Jepoy. Siya yung pinsan ko na nagturing sa akin na kapatid. Eh bakit kasi hindi mo naman sabihin sa kanya yung totoo? Total, mabait naman si Catherine. Kung malaman man nilang hindi kang totoong Maylene, sigurado naman ako hindi ka napababayaan eh. Ewan ko ba, Jepoy? Naguguluhan pa rin kasi ako eh. Ayoko mawala sa akin lahat ng to. Pero patuloy ko pa rin kasi naaalala yung pinagsamahan namin ni Maylene noon eh. Yung mga masasayang araw namin. At saka hindi ako minahal ng tatay ko noon. Pero si Maylene at yung nanay niya, tinuring nila akong pamilya. Sinsaging na lang ako. Oh my gosh, what you're doing? Sorry po, Ma'am. Catherine? Alam mo, palibhasa sama ka ng sama dito kay Ferdinand. Kaya yan. Napapabayaan mo na ang trabaho dito sa bahay. Sorry po. Tama na yan, Amara. Kinakampihan mo pa. Kaya yan eh. Walang concentration dito sa trabaho niya. Ay, nako. Alam mo, bata pa tong si Catherine eh.
Kung tutusin, hindi naman siya dapat nagtatrabaho. Hindi siya dapat maid. Ang dapat sa kanya, nag-aaral. Come to think of it, you should be in school, Catherine. Dapat sa'yo, nag-aaral ka. Hindi ka nakatigil lang dito sa bahay. Oo nga. Ano po, Catherine? Bakit hindi ka mag-aral? Di ba? What do you think, Mylene? Kayo pong bahala. Ayos lang sa akin. Oh, Unbelievable. Ferdinand, ano ba? Kinukop mo na nga dito sa pamamahay natin. Ngayon, gusto mo pang bigyan ng diploma. oh, what's wrong? Alam mo, Ferdinand, I won't be surprised if we wake up one of these days, tapos noon, makikita na lang natin yung sarili natin at tayo na lang din yung nagsisilbi sa sarili natin. Di ba? You know what? We have to talk. And you, Catherine, clean up your mess. Excuse me. Too much pork for Amara. Alam mo, hindi na tama itong ginagawa mo, Ferdinand, ha? You know what? You're being too nice to that Catherine. Eh, ano naman ba ang problema dun? Ginagawa ko na naman to noon pa sa foundation eh. Eh, lalo pa kay Catherine na nakakatulong sa atin. Saka alam mo, hindi ka naman ganyan dati. Eh dahil naman kasi sobra-sobra na yung pag-charity mo sa kanya. Ah, at pag nakuha na nila ang lahat ng gusto nila sa'yo, ano, hindi ka na nila maaalala niyan. Ano naman masama doon, Amara? Gusto ko lang naman makatulong eh. And what about Mylene? Hindi mo ba inisip na baka mamaya magtatampo na naman yung anak mo sa'yo? Alam mo, pumayag na si Mylene na pag-aralin ko si Catherine. Ikaw lang naman tong may ayaw eh. Alam mo, Amara, hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit gano'n na lang kainit ang dugo mo sa batang yun. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ah. Sir, huwag niyo na lang kaya akong pag-aralin. Ayoko po kasi magtalo na naman kay ni Ma'am Amara dahil sa akin eh. Huwag mo na alalahanin yun. Nakausap ko na si Amara tungkol doon. Saka, hindi naman siya tutulong sa'yo, kundi ako. Isa pa, ay-enroll na kita at nabilan na kita ng uniforme. Talaga ho? Nay, papasok na ako sa eskwela sa isang araw. Talaga? Ang galing naman! Sana, minsan ako naman maghatid kay Mylene at saka sana ako rin yung magdadala ng baon mo, anak. Mangyayari din po yun. Pasensya ka na, Mylene, ha? Sabit na sabit lang talaga ako. Tagal kasi natin hindi nagkasama eh. Tignan mo nga, ang laki-laki mo na. Ni hindi man lang kita naalagaan. Lilian, sabi nga pala ni Doktora, malapit ka na raw gumaling. Makakasama mo na rin ang anak mo. Oo, Ferdinand. At magtutulungan tayo para mapalaki natin ng maayos si Mylene. At para hindi na niya pagdaanan lahat ng mga pinagdaanan ko. Makakalimutan mo, napapanggap ka lang, ha? Ako pa rin ang pamilya mo. Kailangan ko na pong umalis. Hinahanap na po kasi ako ni Inay eh. Inay? Mylene, ako yung nanay mo. Si Inay Ising po, yung yaya po namin sa bahay. Nanay Ising din po kasi yung tawag ko sa kanya eh. Birthday niya po kasi ngayon. Mylene, mamaya na. Dito ka na lang muna sa totoong nanay, ha? Ikaw muna, ha? Mamaya ka na umalis. Samahan mo muna ako dito. Kwentuhan mo na tayo.
sige, oh. Nag-wish ka ba? Ay, na tayo. Oo nga, ako yun. Ano ba yung kaguluhan ito, ha? Alam mo ba na nakaka-istorbo na kayo? Medyo hinay-hinay, ha? Naku, ma'am, pasensya na kasi birthday ko ni Ising ngayon, eh. Ay, birthday ba ni Ising? Naku, sana nagpa-deliver ako ng maganda-gandang cake para naman pinang-iblo mo. Asan na nga pala yung anak mo? At wala dito. Baka ako may pinuntahan lang. Ay, nako. Ising, kung ako ang nanay ni Catherine, hindi ko siya kukonsinting sumama-sama kay Ferdinand doon sa foundation. Pero mo, sumama pa sa iba. Hindi lang nakiselebrate dito sa birthday ng nanay niya. Wala siyang anak niya. O siya, happy birthday na lang, Ising. Sige na. O, kain tayo, ha? O, kain tayo. Sige. O, bigyan na si Ising. Makainin niyo yan. Siya una, long life. Nay, happy birthday. Hindi, sorry ah. Hindi po kasi ako nakatagay kay Sir Ferdinand. Hindi, dinaraw namin si Lilian. Ang gano'n naman talaga, eh. Lagi na lang si Sir Ferdinand ang kasama mo. Eh, paano yan pag may pasok ka na? Hindi, mas lalo kang wala dito lagi sa bahay. Nay, sorry na talaga. Iniisip ko lang baka mamaya pagpalit mo na ako sa kanila. Lalo na ngayon pag-aaralin ka na ni Sir. Nay, material na bagay lang naman yun eh. Siyempre, iba pa rin naman kayo. Alam ko naman na mahal mo rin ang nanay. Kaya lang gusto ko rin makasiguro na lagi lang tayo magkasama, hindi tayo magkakaiwalay. Lagi na lang si Sir Ferdinand ang kasama mo. Ano naman ako? Sir Ferdinand? Pupunta po ba kayo kay Inay Lilian? Di po ba ako sasama sa inyo? Baka nakalimutan niyo na po akong sabihan. Sinadya ko talaga yon, Catherine. Bakit po? Hindi na po ba ako mapapanggap bilang Maylin? Ano kasi, ayoko nang maging dahilan pa ng kaguluhan sa inyo mag-ina. Lalo pat alam ko nagtatampo siya sa'yo ngayon. Kaya ayoko maging dahilan ng pag-aaway ninyo. Kaya mas minabuti ko pang dumistansya na muna tayo sa isa't isa. Huwag niyo na lang po kaya siyang paalisin dito. Hindi naman po siguro malalaman ni Daddy na si Catherine yung anak niya eh. Eileen, kapag magsalita ka ngayon, parang gustong-gusto mong nandito yung babae niya. Baka masyado na ako napapalapit kay Sir Ferdinand. Kaya lang kasi parang mayroong isang bagay na kulang sa akin na napupunan niya. Sana naman anak, mahalin mo pa rin ako. Yung basahin yan, anak. Alam ko na yung totoo. Bakit ba ako pinaniwalang kayong nanay ko? Hindi niyo man ako anak eh. Patawad. Ano akong tatawaging anak? Mara, DNA. Kayo'y naging bahagi ng walang hanggang pagmamahalan sa Ikaw Lang ang Mamahalin.